Kung gusto mong ituloy ang kasal ako ang tatayo sa altar, Mara. Pero wag mo akong piliin dahil lang gusto mong gumanti. Sa araw ng kasal ni Mara Reyes, pinili ni Adrian Villarreal na iwan siya sa harap ng altar para kay Bianca Serrano. Sa gitna ng kahihiyan, isang tahimik na bisita ang nag-alok sa kanya ng bagong pagpipilian. Hindi alam ng karamihan ang lalaking iyon ay si Rafael Villarreal, ang kinatatakutang nakababatang tiyuhin ni Adrian. At bago matapos ang araw, may unang pahiwatig na maaaring matagal nang alam ni Rafael na babagsak ang kasal. Hindi ko kayang ituloy. Halos hindi gumalaw ang mukha ni Adrian Villarreal nang sabihin niya iyon, pero sapat ang tatlong salitang iyon para manahimik ang chapel sa Tagaytay. Nakatayo si Mara Reyes, sa harap niya suot ang damit na ilang buwan niyang pinili kasama ang ina, habang sa likod ng puting bulaklak ay nakahanay ang dalawang pamilyang kanina lamang ay nagngingitian para sa litrato. Ano, tanong niya? Napatingin si Adrian sa pintuan. Doon nakatayo si Bianca Serrano, walang imbitasyon. May luha sa pisngi at kamay na mahigpit sa clutch bag. I'm sorry, Mara. Hindi ko na kayang magsinungaling. Mahal ko si Bianca. May humingal sa mga bisita. May teleponong agad na ibinaba, pero alam ni Mara na huli na. Isang video lamang at magiging usapan na siya bago matapos ang araw. Kailan mo balak sabihin sa akin, tanong niya. Pagkatapos ng honeymoon, hindi sumagot si Adrian. Si Bianca ang humakbang. Mara, please. Hindi namin gustong mangyari ito dito. Napangiti si Mara ng walang saya. Talaga, ikaw ang pumasok sa kasal ko, Bianca. Lumapit si Celeste Villarreal, ina ni Adrian, na mas galit sa eskandalo kaysa sa ginawa ng anak niya. Mara, enough. We can talk privately. Lumingon si Mara sa kanya. 3 taon niyang tiniis ang mga pasaring tungkol sa bahay nila sa Quezon City, sa maliit na negosyong nalugi ng kanyang ama, at sa pagiging practical choice niya para kay Adrian. Ngayon, matapos siyang itapon ng anak nito sa altar, siya pa ang pinapatahimik. Mas nakakahiya para kanino, Tita Celeste? Para sa akin? O para sa pamilyang pinili ng anak ninyo na gawing entablado ang pagtataksil niya? Namutla si Celeste. Mind your tone. Hinawakan ng ina ni Mara na si Lorna ang kamay niya. Anak, umalis na tayo. Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano. Ngunit sa gilid ng paningin ni Mara ay nakita niya ang awa sa mukha ng ilang bisita. Awa. Iyon ang kinatatakutan niya mula noong malugi ang negosyo ng ama niya at magsimulang magbulungan ang mga kamag-anak na kawawa ang pamilya Reyes. Humigpit ang kanyang panga. Hindi siya iiyak dito. Hindi ngayon. Adrian, tinanggal ni Mara ang singsing sa daliri niya. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Itinaas ni Adrian ang tingin, tila hindi inaasahan ang lamig sa boses niya. Mara, don't make this harder. Napatawa siya ng maikli. You brought your mistress to our wedding and I'm making this harder. Napaiyak si Bianca. Hindi mo kailangang tawagin akong ganyan. Ano ang gusto mong itawag ko sa'yo, guest of honor? Sumingit si Adrian. Stop attacking her. Ako ang may kasalanan. At least may isang bagay tayong napagkasunduan. Inilapag ni Mara ang singsing sa mesa sa tabi ng altar. Hindi niya ibinato. Hindi niya sinampal si Adrian. Ngunit nang umatras siya, biglang parang nawala ang sahig sa ilalim ng mga paa niya. Dahil sa likod ng galit ay naroon ang mas masakit na katotohanan, minahal niya ang lalaking iyon. O minahal niya ang bersiyong ipinakita nito sa kanya. At ngayon, wala siyang paraan upang malaman kung aling alaala ang totoo at alin ang bahagi ng kasinungalingan. Kung tapos na ang palabas, baka pwedeng bigyan ninyo siya ng espasyo. Ang boses ay nagmula sa pinakahuling hanay. Isang lalaking naka-dark suit ang tumayo malapit sa pinto. Walang entourage, walang anumang nagsisigaw ng yaman, pero may paraan siya ng paglakad na parang hindi niya kailangang humingi ng pahintulot sa kahit anong silid. Biglang tumuwid si Celeste. Maging si Adrian ay nawalan ng kulay. Rafael, mariing sabi ni Celeste. This is a family matter. Exactly. Kaya nakakahiya na kailangan pang panoorin ng lahat kung paano ninyo pinapatahimik ang taong ginawa ng mali. Tumingin siya kay Mara. Miss Reyes, may kotse sa labas kung gusto mong umalis. Kilala mo ako? Oo. Napakabilis ng sagot. Bago pa makapagtanong si Mara, sumingit si Adrian.
Tito, huwag kang makialam. Nanigas si Mara. Tito, mahigpit ang panga ni Adrian. He's my father's younger half-brother. Ngayon niya naalala ang pangalang bihirang banggitin sa family dinners. Rafael Villarreal ang investor na nauugnay sa Singapore board votes at mga usapang laging biglang tumitigil kapag may ibang nakikinig. Salamat sa offer, Mr. Villarreal, pero kaya kong umalis mag-isa, sabi ni Mara. Naniniwala ako, sagot ni Rafael. Hindi siya hinawakan o hinarangan. Ngunit nang madaanan niya ito, mahina nitong sinabi Mara. Huminto siya. Hindi, Miss Reyes. Mara, kung lalabas ka ngayon magmumukha kang tumatakas kahit wala kang ginawang mali. Napatingin siya rito. At ano ang suggestion mo? Bumalik ako sa altar at magpicture mag-isa. Hindi. Sandaling tumahimik si Rafael bago tumingin sa mga bisitang hindi man lang nagkukunwaring hindi nakikinig. Kung gusto mong ituloy ang kasal, ako ang tatayo sa altar, Mara. Pero wag mo akong piliin dahil lang gusto mong gumanti. Parang sabay-sabay na nawala ang hangin sa chapel. Are you insane, sigaw ni Adrian? Rafael, bulalas ni Celeste. Hindi sila nilingon ng lalaki. Hindi ko sinasabing pwedeng palitan ng groom at maging legal agad ang kasal ngayon, dagdag niya. Hindi ganoon kasimple yon. Pero kung ang kailangan mo ay isang taong tatayo sa tabi mo habang pinapanood ka ng lahat na parang ikaw ang natalo, then yes, I am. Hindi alam ni Mara kung alin ang mas nakakabaliw, ang alok ni Rafael o ang katotohanang bahagi sa kanya ang gustong tanggapin iyon. Bakit, tanong niya, bakit mo gagawin iyon para sa babaeng halos hindi mo kilala? May saglit na pagbabago sa mata ni Rafael. Hindi kita halos hindi kilala. Muling kumabog ang dibdib niya. Anong ibig sabihin yan? Hindi ngayon. Convenient. Oo. Hindi nito pinaganda ang sagot. Lumapit si Adrian. Mara, huwag kang magpakatanga dahil lang galit ka sa akin. Wala kang alam tungkol sa kanya. Lumingon siya sa lalaking ilang minuto lang ang nakalipas ay nagsabing mahal ang ibang babae. At ang dami ko palang alam tungkol sa'yo. Napaatras si Adrian. Sa likod nito napansin ni Mara na hindi na umiiyak si Bianca. Nakatitig lamang ito kay Rafael na may kakaibang kaba na para bang alam nito kung gaano kabigat ang pangalan niya. Isa iyong maliit na detalye, pero kumapit sa isip ni Mara. Bakit parang hindi nagulat si Bianca na naroon si Rafael? Hinawakan ni Lorna ang kamay ng anak. Mara, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Iyon sana ang tamang piliin. Umalis, umiyak sa kotse, gumising bukas at buuin muli ang buhay ng walang audience. Ngunit nakita ni Mara si Celeste na nakikipagbulungan na sa isang tauhan, marahil iniisip kung paano ko kontrolin ang kwento. Nakita niya si Adrian na umaasang siya ang mananatiling tahimik at muling nagsalita ang pinakamasamang bahagi ng kanyang pagmamataas. Huwag mong hayaang ikaw ang maiwang walang pinili. Huminga siya ng malalim. Mr. Villarreal, kung tatayo ka sa tabi ko ngayon, ano ang kapalit? Sa unang pagkakataon ay may bahagyang ngiti sa labi ni Rafael, halos malungkot. A proper conversation tomorrow. Kapag wala ng audience. Kapag hindi ka nagalit. At kapag pwede mo na akong tanggihan nang walang kailangang patunayan sa kahit sino. Iyon lang ngayon. Ang huling dalawang salita ang nagpabalik ng pag-iingat sa mga mata ni Mara. Alam ni Mara na dapat siyang tumanggi. Bilang forensic accountant, trabaho niyang huwag pumirma sa bagay na hindi niya nauunawaan, huwag magdesisyon kapag kulang ang impormasyon at huwag gawing kapalit ng due diligence ang emosyon. Ngunit ang babaeng nakatayo sa chapel ay hindi lamang ang propesyonal na mahusay magbasa ng numbers. Siya rin ang anak na minsang nakarinig sa mga kamag-anak na sabihing kawawa ang pamilya nila. Siya ang fiancé na 3 taong pinilit patunayan sa mga Villarreal na hindi siya naghabol sa apelyido, kaya tumingin siya kay Rafael. Fine, tatayo ka sa tabi ko ngayon. Bukas mag-uusap tayo. Walang legal na kasal hanggat hindi ko sinasabing gusto ko pa rin. Agreed, sagot nito agad. At walang press statement na hindi ko binabasa. Agreed, at kung niloloko mo ako, ikaw mismo ang maglalakad palayo. Hindi siya ngumiti. Hindi kita pipigilan. Sa likod nila. Marahas na huminga si Adrian. Mara, seryoso ka ba? Hindi man lang siya lumingon? Ngayon ka lang ba natutong magtanong kung ano ang gusto ko?
Magalang na humarap si Rafael sa pari at humingi ng paumanhin sa kaguluhan. Walang seremonyang itinuloy. Malinaw sa lahat na walang legal na kasal na pwedeng biglang palitan ang groom sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit nang magtanong ang isang tiyahin kung ano ang ibig sabihin ng lahat, si Mara mismo ang sumagot. Ibig sabihin, hindi ako ang babaeng iniwan dito. Ako ang babaeng pumili na umalis sa kasal na mali. Tumabi si Rafael sa kanya. At kung bukas gusto ko pa ring piliin si Rafael, gagawin namin iyon ng tama. Humakbang si Adrian. You can't be serious. Hindi mo siya pwedeng kunin para lang patunayan na kaya mo. Kumunot ang noo ni Mara. Excuse me. Wala bang nagsabi sa'yo na hindi ako bagay na kinukuha? Napapikit si Adrian. Si Rafael naman ay umatras ng bahagya, binibigyan siya ng espasyong ariin ang sandaling iyon. Maliit na kilos iyon, ngunit napansin ni Mara. At sa kabila ng lahat ng pagdududa, may bahagi sa kanya ang nakaramdam ng ginhawa. Habang inilalabas ng staff ang mga bisita, tumayo si Mara sa gilid ng chapel upang makahinga. Doon niya narinig ang mahinang boses ng isang lalaking lumapit kay Rafael. Sir, na-confirm na po. Nakarating kay Miss Serrano ang details kahapon exactly as instructed. Nanigas si Mara. Mabilis na umatras ang lalaki nang mapansin siya. Rafael sa kabilang banda ay hindi agad gumalaw. Isang segundo, dalawa, pagkatapos ay tumingin siya kay Mara. Anong details, tanong niya. Tahimik ang mukha ni Rafael pero may kung anong nagsara sa mga mata nito. Business matter. Related kay Bianca, hindi siya sumagot agad. At ang katahimikang iyon ay sapat upang mag-iwan ng unang bitak sa kakaibang alyansang kakabuo pa lamang nila. Mula sa kabilang dulo ng chapel, narinig ang galit na boses ni Adrian. Tito Rafe, anong ginagawa mo? Hindi inalis ni Rafael ang tingin kay Mara nang sumagot siya. Tinatanong ko ang babaeng iniwan mo kung gusto niyang piliin ang sarili niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sigurado si Mara kung si Rafael ba ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong pagpipilian o ang lalaking matagal nang naghihintay na magkaroon siya ng dahilan para piliin ito. Kinabukasan ng kasal na hindi natuloy nagising si Mara sa tunog ng sunod-sunod na notification sa telepono. Hindi niya kailangang buksan ang social media para malaman kung ano ang laman ng mga iyon. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ang maiikling video mula sa chapel, ang pagdating ni Bianca, ang pag-amin ni Adrian, ang paglapit ni Rafael, at higit sa lahat ang sandaling sinabi ni Mara na kung pipiliin pa rin niya si Rafael. Kinabukasan, gagawin nila iyon ng tama. Ang unang headline na nakita niya ay mas masakit kaysa inaasahan. Bride dumped, 8 altar walks away with groom's billionaire uncle. Agad niyang pinatay ang screen. Anak, maingat na sabi ni Lorna mula sa kabilang dulo ng dining table, hindi mo kailangang patunayan sa kanila na okay ka. Nakatingin si Mara sa malamig na kape. Hindi ako okay, ma. Iyon ang unang pagkakataong inamin niya iyon nang walang galit na pantakip. Pero ayokong ang susunod kong desisyon ay gawin ko dahil gusto nilang makita akong wasak. Umupo ang ina niya sa tabi. At si Rafael, hindi agad sumagot si Mara. Ang naalala niya ay hindi ang alok nitong tumayo sa tabi niya. Ang naalala niya ay ang sinabi ng lalaking lumapit dito na karating kay Miss Serrano, ang details exactly as instructed. Eksaktong 10:00 ng umaga dumating si Rafael sa maliit na bahay ng mga Reyes sa Quezon City, walang convoy at walang photographer. Siya mismo ang nag-doorbell. Nakasuot lamang siya ng puting long sleeve shirt at madilim na pantalon, parang isang taong pupunta sa business meeting at hindi sa bahay ng babaeng inalok niyang pakasalan kahapon. Nang papasukin siya ni Lorna, magalang siyang yumuko. Good morning po, Mrs. Reyes. Pasensya na po sa abala. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Mara. Hindi niya inaasahang marunong itong maging maingat sa mga simpleng bagay. Umupo sila sa sala. Walang paligoy-ligoy si Mara. Before anything else, sagutin mo ang tanong ko kahapon. Anong details ang ipinadala kay Bianca? Hindi kumurap si Rafael. May business communication na dumaan sa office ko. That's not an answer. Hindi pa. Natawa siya ng mapait. At gusto mo akong pakasalan. Gusto kitang bigyan ng pagkakataong pumili kung gusto mo pa rin akong pakasalan. Magkaiba ba iyon? Oo.
Inilapag ni Rafael ang isang folder sa mesa. Dahil kung sasabihin mong hindi aalis ako rito at walang mangyayari, walang threat, walang press leak, walang family retaliation. At kung oo, then we do it properly. With lawyers, with your own counsel, at lahat ng kondisyon pag-uusapan natin. Hindi agad binuksan ni Mara ang folder. Akala mo ba kontrata ang solusyon sa lahat? Hindi. Pero malinaw na rules are better than emotional assumptions. Napatingin siya rito. Sinabi ng lalaking pinagmulan ng emotional disaster. Sandaling natahimik si Rafael. Tinanggap niya ang tama ng hindi gumanti. Fair. Iyon lang ang sinabi niya. Binuksan ni Mara ang folder, walang pre-signed marriage agreement. Walang pahina na nagdidikta kung saan siya titira o kung kailan siya dapat ngumiti sa kamera. Isang simpleng outline lamang: independent legal advice, financial separation, privacy, media boundaries, residential choice, at clause na nagsasabing walang isa sa kanila ang maaaring gamitin ng personal na impormasyon ng isa sa corporate. Negotiations ng walang pahintulot. This is preliminary, sabi ni Rafael. You rewrite everything. Your lawyer talks to mine. Kung may ayaw katanggalin. Tumitig si Mara sa mga papel. Bakit kailangan mo ng asawa? Family governance. That sounds romantic. Hindi naman kita nililigawan gamit ang term sheet. But you are asking me to marry you. At least hindi ako nagsisinungaling tungkol sa dahilan. May kung anong malamig, ngunit matapat sa sagot na iyon. Ipinaliwanag ni Rafael na may paparating na serye ng family votes sa Villarreal Holdings. Hindi nangangahulugang kailangan niyang mag-asawa para maging legal ang kanyang mga karapatan, ngunit matagal nang ginagamit ni Celeste at ng ibang kamag-anak ang kanyang pagiging outsider sa sarili niyang pamilya bilang argumento na wala siyang permanenteng interes sa Pilipinas. Isang asawa won't magically give me control, sabi niya. Pero aalisin ito ang isa sa mga narrative na ginagamit nila laban sa akin. So useful ako. Oo, diretso ang sagot. Napakunot ang noo ni Mara. At ikaw, tanong ni Rafael. Useful ba ako sa'yo? Pinikit niya sandali ang mga mata. Kahapon oo. Gusto kong hindi ako magmukhang kawawang iniwan. Gusto kong maramdaman ni Adrian na hindi siya ang nagdesisyon kung paano matatapos ang araw ko. Tumango si Rafael. Then at least, we're both starting with an ugly truth. Natahimik si Mara. Hindi niya gustong aminin na iyon mismo ang dahilan kung bakit mas mapanganib si Rafael kaysa kay Adrian. Hindi nito siya binobola. Binibigyan siya nito ng espasyo upang aminin ang mga bagay na ayaw niyang makita sa sarili. 3 araw silang hindi nagkita pagkatapos noon. Sa halip, nagpadala si Mara ng sariling abogado na si Attorney Camille De Leon, dating kaklase sa university at isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan niyang sabihan ng buong kahihiyan. Binago nila ang halos kalahati ng initial terms. Iginiit ni Mara na pananatilihin niya ang sariling trabaho at personal bank accounts. Walang discretionary allowance mula kay Rafael. Walang obligasyong dumalo sa family events maliban kung pumayag siya. Kung kailangan silang humarap sa media, parehong kailangang aprubahan ng statement. At higit sa lahat, inilagay ni Mara ang isang probisyon na walang anumang corporate information tungkol sa employer o clients niya ang maaaring gamitin ni Rafael. Nang bumalik ang draft, isang comment lamang mula sa side ni Rafael ang nakita niya agreed. Walang bargaining, walang pagmamataas. Sinabi ni Camille habang nagkakape sila, either sobrang respectful niya sa boundaries mo, or sobrang confident niyang hindi niya kailangan makipagtalo sa maliit na bagay. That's comforting. Hindi ko sinabing comforting. Napabuntong hininga si Mara. Do you think I'm making a mistake? Tinapik ni Camille ang papel? Yes. Napatingin si Mara. Pero hindi dahil siya si Rafael Villarreal. Mistake ito dahil galit ka pa. Ang tanong lang, aware ka ba na galit ka very? Then at least hindi ka bulag. Samantala, lumalala ang gulo sa bahay ng mga Villarreal. Tumawag si Celeste kay Mara ng 3 beses. Sa ika-4 sinagot niya. You are embarrassing yourself, bungad nito. Interesting. Akala ko si Adrian ang gumawa niyan. This thing with Rafael is revenge. Everybody can see it, then everybody can keep watching.
Huminga ng matalim si Celeste. Hindi mo naiintindihan kung anong klaseng pamilya ang pinapasok mo. 3 years akong engaged sa anak mo. I think I have notes. Adrian made a mistake. Napatayo si Mara mula sa mesa. Mistake is forgetting a meeting. Hindi mistress na pumupunta sa altar. Bianca will not last. Hindi na problema ko iyon. Adrian will regret this. Still not my problem. Bumaba ang boses ni Celeste. Utang na loob, Mara. Tinulungan ka ng pamilyang ito. Binuksan namin ang mga pinto para sa career mo. Sa unang pagkakataon, tuluyang lumamig ang mukha ni Mara. Hindi ninyo binayaran ang grades ko. Hindi ninyo ginawa ang trabaho ko. At kung may introduction man kayong ibinigay noon, nagpasalamat ako. Hindi ibig sabihin noon, pag-aari ninyo ang buhay ko. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay pinutol ni Celeste ang tawag. Isang linggo matapos ang iskandalo, nagkita sina Mara at Rafael sa isang maliit na private dining room sa Makati, hindi sa mansyon ng Villarreal at hindi rin sa penthouse na inaasahan niyang pipiliin ito. Dumating siya ng maaga. Pagpasok ni Rafael, una nitong napansin ang untouched champagne na nakalagay sa mesa. Palitan natin ng sparkling water, sabi niya sa waiter. Napatingin si Mara. Hindi ako nag-order niyan. I know. Paano mo alam na ayoko ng champagne? Huminto si Rafael. Hindi mo iniinom kapag tense ka. How would you know that? Nakakita na kita before. Saan? Sa unang pagkakataon, tila hindi ito komportable. 3 years ago, charity audit presentation sa Bonifacio Global City. Humigpit ang noo ni Mara. Unti-unting bumalik sa kanya ang alaala, isang conference room, isang foundation account, at isang investor na nakaupo sa likod na halos hindi nagsasalita. Ikaw yon. Oo, you remembered what I drank. You were the only person in that room willing to tell the board that their numbers didn't reconcile. At dahil doon, alam mo ang beverage habits ko. I noticed things. Nakakatakot iyon. Minsan, doon unang nagbago ang paraan ng pagtingin ni Mara sa kanya. Hindi naging mas ligtas si Rafael pero naging mas totoo. Sa mga sumunod na araw, wala itong ginawang engrandeng kilos. Nang masira ang laptop charger ni Mara habang nagtatrabaho sa isang cafe, hindi ito bumili ng bagong laptop. Nagpadala lamang ito ng charger matapos tanungin muna kung anong model. Nang tumawag si Lorna tungkol sa lumang tubo sa bahay, hindi ito nagpadala ng construction team. Nagbigay lamang ito ng contact number ng contractor na dati nang ginamit ng kanilang office at si Mara pa rin ang nagbayad. Maliit na mga bagay iyon pero kapansin-pansin dahil hindi sila katulad ng paraan ni Adrian. Si Adrian ay mahilig magbigay ng mamahaling bagay kapag nakalimutan nitong makinig. Si Rafael ay tila nakikinig muna bago kumilos. Kaya nang dumating ang araw na kailangan nilang pumirma sa final agreement at simulan ang legal preparations para sa kasal, si Mara ang unang nagsabi. I'm still doing this. Hindi agad ngumiti si Rafael. Sigurado ka hindi, pero ginagawa ko pa rin. That is not the same thing. It's the most honest answer you're getting today. Pagkatapos ng simpleng civil arrangements na maingat nilang inayos, nang hindi ginagawang press spectacle, naging legal na asawa si Mara ni Rafael. Walang viral wedding. Walang orchestra. Naroon lamang sina Lorna Camille, ang abogado ni Rafael, at isang matandang family friend nito bilang witnesses. Paglabas nila, may 2 photographer sa kalsada. Hindi nilingon ni Rafael ang mga iyon. May gusto ka bang sabihin, tanong niya. Wala. Then we say nothing. Naglakad sila patungo sa kotse. Rafael, don't hold my hand for the cameras. Tumingin siya kay Mara. I wasn't going to. Good. Makalipas ang ilang segundo, si Mara mismo ang humawak sa kamay niya. Hindi para sa photographers. Hindi rin niya alam kung bakit. Huminto si Rafael nang halos hindi halata sa kamarahang isinara ang mga daliri sa kamay niya. Walang pangako. Walang deklarasyon. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang masira ang unang kasal, nakaramdam si Mara ng kilig na agad niyang kinainisan sa sarili. Ang tunay na pagsubok ay dumating sa unang family dinner sa ancestral house ng mga Villarreal sa Alabang. Nandoon si Celeste, si Adrian, ilang board members na kamag-anak at sa ikinagulat ni Mara si Bianca.
Why is she here? Mahina niyang tanong kay Rafael. Because Adrian insisted. Of course, he did. Pumasok sila ng magkatabi. Tumigil ang usapan sa dining room. Hindi nagsalita si Celeste habang umuupo sila, ngunit ang mukha nito ay sapat ng mensahe. Si Adrian naman ay nakatitig sa wedding band ni Mara. So, you actually did it. You sound surprised. Sagot ni Mara. Akala ko performance lang kahapon. 1 week ago paalala ni Rafael. Napatingin si Adrian sa tiyuhin. You've always liked making a point. And you've always confused consequences with personal attacks. Sumingit si Bianca. Can we not fight? Napatingin si Mara sa kanya. That would be easier if you didn't attend dinners with the family of the woman whose wedding you interrupted. Namula si Bianca. Adrian invited me. Naturally. Sa gitna ng pagkain, isang matandang tiyahin ni Adrian ang tila nagpasiyang wala ng saysay ang pagpapanggap na normal ang lahat. Well, sabi nito habang nagsasali ng tubig, we should at least acknowledge the new family structure. Napaubo si Adrian. Agad siyang tiningnan ni Celeste pero huli na. Ngumiti ang tiyahin kay Mara. Technically, Adrian, asawa siya ng Tito Rafael mo ngayon. Tahimik ang buong mesa. Halos makita ni Mara ang pakikipaglaban ni Adrian sa sarili niyang pride. Don't, sabi nito sa tiyahin. Manners, malamig na sabi ni Rafael. Hindi ko kailangan bulong ni Mara. I do, sagot ni Rafael pero hindi siya tiningnan. Huminga ng malalim si Adrian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mara na parang nilulunok ang basag na salamin. Good evening, Tita Mara. May bahagyang tunog ng kubyertos na tumama sa plato. Si Bianca ay namutla. Hindi ngumiti si Mara. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay na inaasahan niya. Sa halip, may lungkot siyang naramdaman para sa babaeng siya noong nakaraang linggo, na naniwalang ang ganitong eksena ang makakapagpagaling sa kahihiyan. Pag-uwi nila tahimik si Mara sa loob ng kotse. Maya-maya nagsalita siya. May tanong ako. Go ahead. Nung charity audit 3 years ago, alam mo na ba kung sino ako? After the meeting, yes. At noong naging girlfriend ako ni Adrian, nalaman ko. At noong engagement, yes. Tumingin siya sa bintana. So matagal mo na akong kilala. Matagal na kitang kilala by name. Pero bakit parang ang dami mong alam tungkol sa akin? Hindi sumagot si Rafael. Sa sandaling iyon. Nag-vibrate ang telepono nito sa cup holder. Lumiwanag ang screen bago pa niya mabaling ang mukha. Isang message preview mula sa assistant nitong si Mateo ang lumitaw. SIR, I found the email thread with Serrano, including the message sent before the wedding. Nanigas si Mara. Mabilis na kinuha ni Rafael ang telepono ngunit huli na. Anong email thread, tanong niya? Mara, anong message ang ipinadala kay Bianca bago ang wedding? Walang sagot. At sa ikalawang pagkakataon mula nang makilala niya si Rafael Villarreal, natuklasan ni Mara na ang katahimikan nito ay maaaring mas nakakatakot kaysa anumang kasinungalingan. Anong message ang ipinadala kay Bianca bago ang wedding? Hindi sumagot si Rafael. Sa loob ng kotse, tanging mahinang ugong ng air conditioning at tunog ng ulan sa bubong ang naririnig. Nakatitig si Mara sa kanya naghihintay. Ilang segundo lamang iyon pero sapat para maramdaman niyang bumabalik ang parehong lamig na naramdaman niya sa altar nang tumanggi si Adrian na tingnan siya sa mata. Rafael. Huminga ng mabagal ang lalaki. Hindi ito magandang lugar para pag-usapan. Napatawa si Mara nang walang saya. Interesting. Parang narinig ko na yan. Kumunot ang noo nito. Hindi kita tinatakasan. Then answer me. Tumingin si Rafael sa driver at tahimik na sinabing pull over. Huminto ang sasakyan sa isang covered driveway malapit sa isang commercial building. May email thread ang office ko kay Bianca, sabi niya. Related sa isang event invitation. Anong event? Your wedding. Hindi agad nakagalaw si Mara. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot ang paraan ng unti-unting pagkawala ng init sa mukha niya. So alam mo, alam kong may posibilidad na pumunta siya. Possibility. Mahina ang boses niya. O sinigurado mong pupunta siya. Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang tingin sa telepono. Hindi ko siya inutusan.
Hindi iyon ang tanong ko. Mara, did you give her the details? Katahimikan. Noon niya nakita ang sagot, hindi sa salita. Sa pagkuyom ng kamay ni Rafael. Sa maliit na paggalaw ng panga. Sa sandaling iyon nakaramdam si Mara ng isang uri ng sakit na iba sa iniwan siya ni Adrian. Kay Adrian malinaw ang pagtataksil. May ibang babae. May kasinungalingan. Kay Rafael mas malabo at mas nakakainsulto. Siya ang lalaking tumayo sa tabi niya habang pinapanood siyang mapahiya ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagpipilian ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan. At ngayon maaaring bahagi pala siya ng dahilan kung bakit nangyari ang lahat sa pinakamasakit na paraan. I want the emails, sabi niya. Hindi ngayon. Now. Kailangan kong ipaliwanag ang context. You can explain after I read them. May business information doon na hindi sayo. Then, redact it. Pero ibigay mo sa akin ang parts tungkol kay Bianca. Matagal siyang tiningnan ni Rafael, pagkatapos ay tumango. You'll have them tonight. Hindi umuwi si Mara sa bahay na tinitirhan nila ni Rafael. Nag-book siya ng hotel room sa Makati gamit ang sarili niyang card at tumawag kay Camille. Pagdating ng abogado may dala itong 2 paper cup ng kape at mukha ng taong handang makinig bago humusga. You look like you want to commit a felony, sabi ni Camille. Don't tempt me. Umupo si Mara sa gilid ng kama at kinuwento ang nakita niya. Hindi agad nagsalita si Camille. May proof ka na deliberate? Wala pa. Pero hindi niya dinedenay na may pinadala. Then don't decide the whole story before seeing the documents. You sound like me. That's why you pay me. Napahawak si Mara sa noo. What if he knew Bianca would come? Then he owes you an explanation. What if he wanted her to come? Tahimik si Camille. Then the question is not only what he knew. It's why he thought he had the right. Napatingin si Mara sa kanya. Iyon mismo ang pinakamasakit. Hindi dahil sa posibilidad na minanipula siya ni Rafael. Kundi dahil baka ginawa niya iyon habang naniniwalang para sa ikabubuti niya. Bandang 9:00 ng gabi dumating ang encrypted file mula sa abogado ni Rafael. Hindi ito ipinadala direkta sa kanya kundi kay Camille alinsunod sa hiling ni Mara na magkaroon ng independent record. 3 email lamang ang relevant. Ang una ay mula sa assistant ni Rafael patungo sa isang event management contact na konektado sa lifestyle brand ni Bianca. Neutral ang tono confirmation ng venue oras at guest arrival window. Ang ikalawa ay mas masahol, may note mula kay Mateo per RV. Ensure Miss Serrano receives the revised access details. Walang nakasulat na sirain ang kasal. Walang direktang utos na gumawa ng eksena. Pero malinaw na hindi aksidente ang pagdating ni Bianca. Ang ikatlong email ang nagpahinto kay Mara. Mula mismo kay Rafael ipinadala 1 araw bago ang kasal. Do not interfere once she arrives. Whatever Adrian chooses, let it happen in the open. Ilang beses binasa ni Mara ang linyang iyon. Let it happen in the open. Parang naging mekanikal ang paghinga niya. Kinabukasan, si Mara mismo ang nagpunta sa opisina ni Rafael sa BGC. Hindi siya nagpa-announce bilang asawa. Nagbigay siya ng pangalan sa reception at naghintay tulad ng ibang bisita. Nang makita siya ni Mateo, halatang nataranta ang lalaki. Ma'am Mara, I need 5 minutes. Sir Rafael is in a meeting. Hindi si Rafael ang kailangan ko. Namutla si Mateo. Ma'am, did he tell you to send Bianca the wedding access details? Hindi nakasagot ang lalaki. I'm not asking you to betray your boss. I'm asking what you personally did. Huminga si Mateo. Yes. Did you know why I knew Miss Serrano and Sir Adrian had a relationship? At alam mong pwedeng manggulo siya? Yes. Did Rafael say he wanted the wedding ruined? No? What did he say? Nag-atubili si Mateo. Sabi niya if Adrian still chose Miss Serrano when forced to stop hiding, then Miss Reyes deserved to know before she signed anything permanent. Pumikit si Mara. Napakadaling gawing marangalang manipulasyon kapag maganda ang dahilan. And if Adrian chose me, then Sir Rafael said, we would leave and never mention any of it again. Doon siya natagpuan ni Rafael. Nakatayo ito sa dulo ng hallway, hawak ang folder mula sa meeting. Hindi galit ang mukha nito. Mas masahol. Alam nitong tapos na ang pagtatago. Mateo, leave us. Umalis ang assistant nang walang pagtutol.
You questioned my employee. You used your employee to interfere with my wedding. Yes. Huminto si Mara. Hindi niya inaasahang aamin ito ng ganoon kabilis. That's it. Yes. You deserve a direct answer. A little late. I know. Why? Lumapit siya ng isang hakbang. Bakit mo ginawa? Tumingin si Rafael sa salaming pader sa tabi nila saka bumalik sa kanya. Because 2 weeks before the wedding, I received documentation showing Adrian was charging personal expenses connected to Bianca through a corporate account. So report him. I was preparing too. Then why involve her? Because he could deny expenses? He could claim she was a consultant, a contact, anything? I wanted to know if the relationship was still active. Napatawa si Mara. And I was what collateral damage in your due diligence? Hindi. Mabilis ang sagot ni Rafael. You were the reason I hesitated. How comforting. Mara, I knew if I told you directly, you might confront Adrian in private. He would apologize. Celeste would intervene. They would persuade you it was a misunderstanding. Maybe, but that would have been my mistake to make. Natigilan si Rafael. Tumama ang salita ng eksakto kung saan kailangan. Yes, sabi niya pagkatapos. It would have been your choice. Pero hindi mo ibinigay sa akin. No. You decided for me. Yes. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Iyon sana ang gusto ni Mara, pero hindi nito binawasan ng sakit. You watched me walk into that chapel. Yes. You watched me stand there habang hinihintay kong pakasalan ang lalaking alam mong nanloloko. Yes. And you knew Bianca might come through that door. Yes. Napapikit si Mara. God, Rafael. Hindi ko inaasahang pipiliin ni Adrian na gawin iyon sa harap ng lahat. But you created the condition. I created the chance for the truth to surface. Stop calling it truth like that absolves you. Tumaas ang boses ni Mara sa unang pagkakataon. You don't get to turn my humiliation into some moral experiment. Ilang empleyado sa dulo ng hallway ang napatingin bago mabilis na lumayo. Hindi gumalaw si Rafael. You're right. Don't. Ano? Don't agree with me like you're managing a difficult negotiation. Napabuntong hininga ito. Then tell me what you need. Nothing from you right now. Mara. No, you don't get to fix this immediately just because you hate uncertainty. Bumaba sila sa isang private conference room dahil ayaw ni Mara ng audience. Doon niya inilapag ang mga print-out ng emails sa mesa. There's something else, sabi niya. You knew me before Adrian. Yes. How long? 3 years. And you remembered me. Yes. Did you like me? Sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap, tumingin si Rafael sa ibang direksyon. Hindi iyon dramatic confession. Walang kilig, walang music, mas totoo ang katahimikan. Yes, sabi niya. Since when? Since the audit presentation? Napatawa si Mara sa sobrang sama ng pakiramdam. Of course. I never approached you because you were with Adrian. But when he failed, you were ready. I did not plan for you to marry me that day. But you offered because I saw what was happening to you. And because you wanted me. Tumigil siya. Yes. Ang simpleng pag-amin ay parang isa pang sugat. Hindi dahil mali ang pagkagusto sa kanya, kundi dahil pinagsama nito ang lahat, ang lihim. Ang timing ang alok sa altar. Do you understand how this looks? Tanong niya. You waited years. You found proof my fiancé was cheating. You made sure his mistress knew where the wedding was. You watched the whole thing explode. Then at the exact moment I was humiliated, you offered yourself as the answer. Humigpit ang boses niya. Tell me, Rafael, which part am I supposed to find romantic? None of it. Good. I'm not asking you to... Lumapit siya sa mesa, ngunit hindi sa kanya. I told myself I wasn't destroying anything because Adrian had already destroyed it. I told myself, if he chose you, I'd disappear. If he chose Bianca, you'd finally know the truth. And if I broke, mahina na ang boses ni Mara. Iyon ang unang pagkakataong hindi galit ang nangingibabaw. If I couldn't stand there, if I collapsed, if my mother had to drag me out while half the room filmed me, kasama ba iyon sa risk assessment mo? Walang sagot si Rafael.
At sa wakas, nakita niya ang bagay na hindi nito makontrol kahihiyan sa sarili. Nang gabing iyon, umuwi si Mara sa bahay nila para mag-empake. Hindi siya nagdrama. Hindi niya itinapon ang damit. Hindi niya binasag ang mga baso. Isang suitcase lamang, laptop documents, ilang damit at ang lumang notebook na ginagamit niya sa trabaho. Nakatayo si Rafael sa pintuan ng bedroom habang tahimik siyang nag-aayos. "Where will you go? That's not your concern. I won't stop you." "Good. I can arrange security." Bigla siyang tumingin dito. "That. Exactly that." Napakunot ang noo ni Rafael. "Ano? You always decide there's a danger then decide what I need. Stop." Tahimik itong tumango. "Okay. No driver, no staff, no apartment from your company." "Understood." Isinara niya ang suitcase. "And don't ask Camille where I am. I won't." Dumaan si Mara sa tabi niya, ngunit bago siya makalabas nagsalita si Rafael. "I'm sorry." Huminto siya. "Hindi sapat." "I know." "At huwag mong isipin na dahil inaamin mo, mas madali kitang mapapatawad." "I don't." Lumipat si Mara sa isang maliit na serviced apartment malapit sa Makati, sapat ang laki para sa isang mesa-kama at maliit na kusina. Walang view ng skyline na ipinagmamalaki ng mga magazine. Walang staff. Walang apelidong Villarreal sa lobby. Sa unang gabi, umupo siya sa sahig dahil wala pang dining chair at kumain ng takeout noodles habang nakapatong ang laptop sa kahon. Nakakatawa sana kung hindi siya pagod. 3 linggo ang nakalipas, magiging asawa sana siya ni Adrian. 1 linggo ang nakalipas, naging asawa siya ni Rafael. Ngayon mag-isa siyang nakaupo sa isang apartment na wala ni isa sa 2 lalaki ang pumili para sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nabigo siya. Masakit, nakakahiya pa rin sa ilang bahagi. Ngunit tahimik. Sarili niya. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho. May bagong engagement ang team niya, independent financial review para sa isang consortium na may exposure sa isang major hospitality expansion. Nang makita niya ang listahan ng counterparties, natigilan siya. Isa sa mga pangalan ay konektado sa Villarreal Holdings. Hindi siya agad nag-isip ng conspiracy. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang supervisor at idineklara ang personal conflict. "I can recuse," sabi niya. Ngunit matapos suriin ng legal team ang scope, malinaw na hindi direktang Villarreal Holdings ang client nila at limitado ang trabaho ni Mara sa historical transaction testing. Maaari siyang manatili basta may safeguards. Pumayag siya. Hindi dahil gusto niyang halungkatin ang pamilya ng asawa niya, kundi dahil ayaw niyang tumakbo mula sa sarili niyang propesyon dahil lamang sa apelidong iyon. Sa loob ng mga sumunod na araw, may napansin siyang pattern. Ilang invoices na konektado sa isang resort development ang paulit-ulit na dumadaan sa parehong intermediary company. Hindi iligal sa unang tingin, pero ang timing ng payments at approval trail ay kakaiba. Isang pangalan ang lumitaw sa authorization records ng higit sa 1 beses Office of Celeste Villarreal. Hindi sapat iyon para mag-akusa, ngunit sapat para magtanong. Mas mahalaga, may ilang documents na tila nawawala sa standard disclosure package. Nang humingi ang team niya ng supplemental records, isang maikling sagot ang dumating mula sa counterpart, "Not material to current review." Napatitig si Mara sa screen. Narinig niya ang boses ni Rafael sa isip niya. "Let it happen in the open." Agad niyang isinara ang email at tumayo. Hindi niya gagawin ang ginawa ni Rafael. Hindi siya maglalagay ng bitag para tingnan kung sino ang mahuhulog. Hindi siya manghuhula. Gagamitin niya ang proseso. Nag-draft siya ng formal documentation request, inilagay ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan ng records at ipinasa iyon sa kanyang supervisor para sa approval. Walang drama. Walang pangalan sa media. Walang secret confrontation. Ngunit bago matapos ang araw, may dumating na personal message sa kanyang telepono. Mula kay Adrian. "Mara, we need to talk. It's about my mother. And Rafael doesn't know everything." Matagal niyang tiningnan ang screen. Pagkatapos ay inilapag niya ang telepono ng nakataob. Sa unang pagkakataon, hindi siya sasagot dahil lamang may lalaking nagsabing kailangan niya.
Pero alam niyang may mas malaking bagay nang nagsisimulang lumitaw. At maaaring ang pagkasira ng kanyang kasal ay hindi ang pinakadelikadong lihim sa loob ng pamilya Villarreal. 3 beses nag-vibrate ang telepono ni Mara bago siya tuluyang tumayo mula sa desk. Parehong pangalan ang lumilitaw sa screen, Adrian. Hindi niya sinagot. Sa halip, ipinasa niya muna sa supervisor ang formal documentation request para sa kulang na records tungkol sa resort development. "You're sure you want to stay on this engagement?" tanong ng supervisor niya. "May personal conflict ka sa family." "Yes. Kaya gusto kong documented lahat ng ginagawa ko." Tinuro ni Mara ang access log. No off-system requests, no private files, no informal interviews. Kung may makita tayo, dadaan sa review team. Tumango ang supervisor. "That protects you. It protects the work." Iyon ang mas mahalaga sa kanya ngayon. Ilang linggo na siyang nakakapagod na maging babaeng nasa gitna ng mga lalaking may kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. Si Adrian may gustong sabihin tungkol sa ina nito. Si Rafael may mga bagay na alam ngunit pinipiling ibigay lamang kapag napipilitan. Si Celeste naman ay sanay gumawa ng katotohanang katanggap-tanggap sa pamilya. Sa pagkakataong ito, ayaw ni Mara ng bersyon. Gusto niya ng record. Kinagabihan, sa kanya sinagot si Adrian. Hindi sa apartment niya kundi sa isang cafe na pinili mismo ni Mara bukas, maliwanag at maraming tao. Dumating si Adrian nang walang Bianca. Mukha itong pagod, hindi na ang lalaking kumpiyansang tumalikod sa altar. "Thanks for coming." 10 minutes, sabi ni Mara. "Then I leave." Umupo ito. "My mother has been moving things around in the company." "That's vague. Some of the project vehicles, management fees, consulting contracts." "Hindi ko alam lahat." "Then why are you telling me?" Napayuko si Adrian. "Because Rafael will use it to destroy her." Napatingin si Mara sa kanya. "You contacted me because you want me to protect Celeste from Rafael. I want you to understand there's more to it. Then understand this first. I'm not your back channel to your uncle. Mara, please. No. If you have evidence of a governance issue, talk to the proper people and let him win." Napahinto siya. There it is. "What? You're still thinking this is about who wins?" Tumigas ang mukha ni Adrian. "Easy for you to say. You married the man who benefits from every mistake my side makes. I married a man I'm not even living with because he manipulated my life. Don't confuse that with being on his side." Napiling si Adrian. "You think he's better than us. I didn't say that. You think because he admitted what he did, he's different. I said stop deciding what I think." Mas mahina ang boses ni Mara ngayon pero mas matalim. "This is exactly what both of you do. You, your mother, Rafael. Lahat kayo sanay na may strategy sa bawat conversation." Napatitig si Adrian sa mesa. Pagkatapos ay nagsalita ng mas tahimik. "My mother believed the hospitality expansion was supposed to secure my position. If the numbers looked weak, Rafael's group could push for another review. So she found people willing to make the project look stronger on paper." What does look stronger mean? I don't know the technical details. Then don't speculate. Napataas ang tingin nito. "You really changed." Umiling si Mara. "No, I just stopped confusing confidence with control." Bago siya tumayo, inilapag ni Adrian ang isang business card. "There's a former project controller. He resigned 2 months ago. If you want facts, talk to him." Hindi hinawakan ni Mara ang card. If he's relevant, he can respond through official channels. Iniwan niya iyon sa mesa. Makalipas ang 2 araw, dumating ang supplemental documents sa review team. Hindi kumpleto ngunit sapat para mapansin ang isang malinaw na pattern. Ilang service invoices mula sa 3 magkakaibang vendors ang may halos pare-parehong phrasing, parehong approval timing, at parehong bank routing intermediary. Mas kakaiba, 2 vendors ang may directors na dating empleyado ng isang consultancy na matagal nang ginagamit ng office ni Celeste. Hindi iyon automatic proof ng wrongdoing. Pero malinaw na may potential conflict at disclosure issue. "We need independent confirmation," sabi ni Mara sa team meeting.
Isa sa junior analyst ang nagtanong, should we escalate directly to Villarreal Holdings? Not yet. We escalate to our client's audit committee contact first. Then, they decide based on scope. But you know the family, which is exactly why I'm not making that call. Naramdaman ni Mara ang bigat ng sarili niyang desisyon. Kung gusto niyang gumanti kay Celeste, madali sanang dalhin ang lahat kay Rafael. Isang tawag lamang, isang email, isang document, ngunit hindi niya gagawin. Hindi dahil pinoprotektahan niya si Celeste, kundi dahil ayaw niyang gamitin ang katotohanan bilang pribadong sandata. Nang hapon ding iyon natanggap niya ang mensahe mula kay Rafael. Can we talk? No staff. No driver. Your place or mine is your call. Matagal niya itong tiningnan bago sumagot. Office lobby, 7 p.m. Eksaktong alas 7 dumating si Rafael. Hindi siya umakyat sa floor ni Mara. Naghintay ito sa lobby tulad ng sinabi niya. Maliit na bagay pero napansin niya. You're respecting instructions now, sabi ni Mara. Trying to, don't expect a medal. I don't. Umupo sila sa isang tahimik na sulok. I heard the hospitality project is being reviewed. Kumunot agad ang noo ni Mara. From whom? Board channels. Not you. Good. I won't ask what you found. Napatingin siya. You want to? Yes. But you told me to stop deciding what information I'm entitled to. Sandaling natahimik si Mara. That doesn't erase what you did. I know. And don't use improvement as leverage. I won't. Huminga siya. Adrian contacted me. Doon bahagyang nagbago ang mukha ni Rafael. I see. That's all. What do you want me to say? Maybe the old you would ask what he said. The old me would already know. Hindi napigilan ni Mara ang mapait na ngiti. At least self-aware. Painfully. Saka naging seryoso si Rafael. Whatever comes out of that review, I need you to know something. If there's a board vote connected to it, I'll recuse where there's a direct conflict. Napakunot ang noo niya. Why? Because if your work becomes part of the basis, my personal relationship with you can be used to attack the integrity of the process. And because you don't want people saying I fed you the information, yes, that could cost you, probably. You've spent years trying to regain influence in this company, yes, and now you'll step out. Tumingin si Rafael sa kanya. I'm not doing it to impress you. I'm doing it because you were right. I keep telling myself a good outcome justifies controlling the path to it. It doesn't. Napayuko si Mara. Iyon ang unang pagkakataong narinig niyang pangalanan nito ang sariling kasalanan nang walang paliwanag na kasunod. Isang linggo pagkatapos formal na nag-escalate ang review. Hindi nagtagal, isang independent internal examination ang binuo sa Villarreal Holdings upang tingnan ang procurement at approval process ng hospitality expansion. Hindi si Mara ang nagdikta ng committee. Hindi rin si Rafael. Ang board mismo ang nagtalaga ng outside advisors dahil sa sensitibong nature ng issue. Doon nagsimulang mabasag ang proteksiyong matagal na nakapaligid kay Celeste. Lumitaw na hindi lahat ng transactions ay fictitious, ngunit may ilang contracts na hindi maayos ang disclosure ng relationships at may mga approval na mabilis na nilampasan ang normal review. Ang mas masakit sa kanya ay hindi ang halaga ng pera kundi ang pagkawala ng moral authority na matagal niyang ginagamit sa pamilya. Sa isang emergency family meeting sumabog siya. This is Rafael's doing. Tahimik si Rafael sa kabilang dulo ng mesa. I'm recused. Don't insult me. I'm not voting. Because you already arranged the outcome. Biglang nagsalita si Mara mula sa upuang malapit sa legal advisors. Naroon siya hindi bilang asawa ni Rafael kundi bilang fact witness sa limitadong scope ng review. No. Lumingon si Celeste. Excuse me, walang nag-arrange ng outcome para sa inyo. May records, may approval trail. May disclosures na hindi ginawa. Those exist whether Rafael is in this room or not. Namula si Celeste. You think this makes you respectable. You married into this family after being abandoned in public. Nanahimik ang silid. Dati sapat sana iyon para tumaas agad ang depensa ni Mara.
Pero ngayon, hindi siya bumalik sa altar sa isip niya. Hindi niya kailangan. Yes, sagot niya. I made a reckless decision because I was humiliated. I'm living with the consequences of that. Napatingin si Rafael sa kanya. Can you say the same? Hindi nakasagot si Celeste. You kept telling everyone you were protecting Adrian. Protecting the company. Protecting the family name. Pero kapag ang proteksyon nangangailangan ng pagtatago ng conflicts at pag-pressure sa ibang tao na manahimik, hindi na iyon proteksyon. Control na iyon. Humigpit ang mukha ni Celeste. You sound exactly like Rafael. Umiling si Mara. No. Rafael had to learn the same lesson. Pagkatapos ng meeting, sinundan siya ni Adrian sa hallway. So that's it. My mother loses her committee authority. Temporary suspension pending the board's final findings. Sagot ni Mara. You heard the same thing I did. And you're okay with that. It's not my job to be okay with it. Natawa ito ng pagod. You really don't care about us anymore. Napahinto si Mara. I cared about you for years. Maybe that's why you think caring means I should protect you from consequences. Tumigas ang mata ni Adrian. Bianca left. Hindi agad nagsalita si Mara. Okay, that's all. What do you want me to say? She said this family is too damaged. She said there's nothing here for her. Then maybe she finally told you the truth. Napapikit si Adrian. I made the biggest mistake of my life. Alam ni Mara ang susunod. Kita niya sa mukha nito. Don't, Mara. Don't turn regret into another request from me. I still love you. Maybe, but you love me badly. Tumulo ang luha sa mata ni Adrian pero hindi siya lumapit. Is there no chance? Not because Rafael exists. Not because Bianca left. There's no chance because I'm not going back to the woman I was with you. Sa labas ng building naghihintay si Rafael ngunit hindi lumapit hanggat hindi umalis si Adrian. Did you hear tanong ni Mara? Some? Enough. Enough to know it wasn't my conversation. Naglakad sila ng magkatabi patungo sa parking entrance. Hindi siya hinawakan ni Rafael. Celeste will lose influence, sabi ni Mara. Maybe temporarily, maybe permanently. You could have pushed harder. Yes? Why didn't you? Because I wanted to win for years. Huminto siya. Then I met you and managed to prove that wanting the right thing doesn't stop me from doing the wrong thing to get it. Tumingin si Mara sa kanya. That line sounds rehearsed. I've had several sleepless nights. Sa kabila ng sarili niya bahagya siyang natawa. Mabilis na nawala iyon. I still don't trust you. I know. And I don't know if I want this marriage. I know that too. Mula sa bag niya naglabas si Rafael ng isang manipis na envelope at iniabot iyon sa kanya. Hindi agad tinanggap ni Mara. Ano yan? Letter from my lawyer to yours. About whatever legal options you want to explore regarding our marriage, I will cooperate. No delay tactics from my side. No financial pressure. No family pressure. No media strategy. Naniga siya. You're giving me a way out. You always had one. I'm just putting it in writing so you don't have to trust my word. Dahan-dahang kinuha ni Mara ang envelope. And if I leave, may kirot sa mukha ni Rafael na mabilis nitong itinago. Then I live with that. You won't fight. Not for a marriage you don't freely want. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa paligid dumaraan ang mga empleyadong pauwi may hawak na laptop bag, take-out dinner at payong. Walang dramatic music. Walang photographers, walang pamilya. Sa unang pagkakataon mula sa araw ng altar, walang audience sa pagitan nila. Rafael, sabi ni Mara. Yes, you once told me not to choose you because I wanted revenge. I remember. Tiningnan niya ang envelope sa kamay. Then for once don't give me a reason to choose you either. Hindi agad sumagot si Rafael. Pagkatapos ay tumango. Okay. Walang regalo. Walang grand gesture. Walang taong susunod sa akin. Walang impormasyon tungkol sa buhay ko na hindi ko ibinibigay sa'yo. Okay. At huwag mong itanong kung kailan ako babalik. Huminga siya ng malalim. I won't. Tinalikuran siya ni Mara at naglakad palayo. Hindi siya pinigilan ni Rafael.
At marahil iyon ang unang bagay na ginawa niya para kay Mara na hindi tungkol sa pagkuha sa kanya. Lumipas ang 4 na buwan nang walang malaking eskandalo, walang dramatic reconciliation at walang Rafael Villarreal na batngor swathian sa harap ng apartment ni Mara na may dalang bulaklak. Iyon marahil ang unang dahilan kung bakit unti-unti siyang naniwalang seryoso ito nang sabihing titigil na sa pagkontrol. Kung may kailangang pirmahan tungkol sa kanilang shared obligations, dumadaan iyon sa mga abogado. Kung may family event na maaaring makaapekto sa kanya, isang maikling message lamang ang ipinapadala ni Rafael, FYI only. No need to attend. Wala ng driver na naghihintay sa labas ng office niya. Wala ng assistant na alam kung saan siya kakain. Wala ring regalo sa birthday niya maliban sa isang simpleng mensaheng dumating eksaktong 8:00 ng umaga. Happy birthday, Mara. I hope this year feels like yours. Hindi siya sumagot agad. 3 oras niyang tinitigan iyon bago nag-type ng thank you. 2 salita lamang. Ngunit pagkatapos, ilang minuto siyang nakangiti sa sariling desk bago niya napansing ginagawa niya iyon. Sa Villarreal Holdings natapos ang independent review. Nang walang dramatic raid, walang taong kinakaladkad palabas ng building at walang isang taong idineklarang halimaw. Mas masakit ang katotohanan dahil mas ordinaryo ito. Napatunayang pinayagan ni Celeste ang ilang procurement relationships na hindi sapat ang disclosure at ilang approval process na hindi dumaan sa normal na scrutiny dahil takot siyang mawalan ng momentum ang expansion project at bumaba ang influence ng kanyang anak sa kumpanya. Wala siyang kinuhang pera para sa sarili ngunit ginamit niya ang kapangyarihan upang pilitin ang system na sumunod sa outcome na gusto niya. Tinanggal siya sa ilang committee responsibilities at nawalan ng kapangyarihang matagal niyang ipinagmalaki. Hindi siya nawala sa pamilya. Hindi rin siya naging mahirap, pero sa unang pagkakataon, hindi siya ang huling boses sa bawat silid. Nang marinig ni Mara ang final findings, wala siyang naramdamang saya, tanging katahimikan. Napagtanto niyang iyon pala ang pagkakaiba ng justice at revenge. Ang revenge, naghahanap ng eksenang satisfying. Ang justice minsan ay simpleng pagpapaubaya sa consequences na gawin ang trabaho nito. Si Adrian naman ay hindi pinalaya sa kumpanya. Sa halip na wala ang ilang responsibilidad niya at inilagay siya sa mas mababang operational role kung saan kailangan niyang patunayan ang sarili nang walang proteksisyon ng ina. Noong una galit siya. Pagkatapos ay nanahimik. Si Bianca ay umalis sa buhay niya makalipas ang ilang linggo. Hindi dahil biglang nagkaroon ito ng konsensiya, kundi dahil ang mga sponsorship ng lifestyle brand nito ay nagsimulang umatras at hindi na mukhang shortcut patungo sa mas makapangyarihang mundo ang pagiging partner ni Adrian. Isang gabi sinabi ni Bianca sa kanya ang bagay na pinakamasakit marinig dahil totoo. You didn't leave Mara for me. You left her because gusto mong maramdaman na may ibang taong pumipili sa'yo. 2 araw matapos iyon umalis si Bianca. Hindi na hinabol ni Adrian at sa unang pagkakataon, wala siyang ibang masisisi sa katahimikan ng kondo kundi ang sarili niya. Isang Biyernes ng hapon habang nag-aayos si Mara ng presentation para sa bagong client tumawag ang reception. Ma'am, may Adrian Villarreal po rito. Wala siyang appointment, napahinto siya. Dati sapat sana ang pangalan nito para bumalik ang sakit sa dibdib niya. Ngayon pagod na alaala lamang iyon. I'll come down. Nakaupo si Adrian sa lobby, walang designer jacket at walang nakahandang defense sa mukha. Tumayo ito nang makita siya. 5 minutes lang. You said that last time. This time I mean it. Umupo sila. Matagal bago nagsalita si Adrian. I owe you an apology na walang kasunod na request. Hindi sumagot si Mara. I cheated on you. I lied to you. At noong nahuli ako ng sarili kong choices, ginawa kitang responsable sa magiging reaction mo. Sinabi kong, wag mong gawing mahirap parang ikaw pa ang gumagawa ng problema. Huminga ito ng malalim. Hindi ko alam noon kung gaano ka-cruel iyon. Alam mo na ngayon. Enough to hate the version of myself who said it. Tiningnan siya ni Mara ng matagal. Adrian, hindi mo kailangang kamuhian ang sarili mo para magbago. Natawa ito ng mahina. Still giving me advice. Professional habit. Sandaling bumalik ang dating lambing sa mukha ni Adrian. Do you still love him?
Hindi na kailangang itanong kung sino. Hindi agad sumagot si Mara. That's not your concern anymore. Tumango ito. Fair? Tumayo siya. For what it's worth, I'm sorry. I know. Can you forgive me? Dito huminga ng malalim si Mara. I think I already did. Nanlaki ng kaunti ang mata ni Adrian. But forgiveness is not an invitation back. Dahan-dahan itong tumango. I know. Good. Sa unang pagkakataon, walang pakiusap pagkatapos ng paghingi ng tawad. Walang pagsubok na ibalik ang nakaraan. Naglakad si Adrian palabas ng building na hindi na bilang lalaking nang iwan sa kanya sa altar, kundi bilang isang bahagi ng buhay na sa wakas ay kaya na niyang tingnan nang hindi kailangang baguhin. Kinagabihan binisita ni Mara ang ina niya sa Quezon City. Nagluluto si Lorna ng sinigang habang nakikinig sa lumang playlist sa kusina. Parang mas payat kabungad nito. Mas sinabi mo rin yan last week. Kasi baka totoo. Umupo si Mara sa counter. Adrian came to see me. Huminto ang sandok ng ina niya. Anong gusto? Nothing. Walang lalaking pupunta nang walang gusto. He apologized. At tinanggap ko. Bumalik si Lorna sa pagluluto. Good. That's it. Ano gusto mo? Maghagis ako ng kaldero. Napatawa si Mara. Sandaling katahimikan ng sumunod bago nagsalita ang ina. At si Rafael. Nawala ang ngiti ni Mara. He's keeping his distance. Dahil sinabi mo. Yes. At galit ka pa rin dahil sinusunod ka niya, ma. Tinatanong ko lang. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung kaya kong pagkatiwalaan ulit. Hindi mo kailangang ibalik agad. What if I never do then? Wag. Simple ang sagot. Anak, noong unang kasal mo. Iniisip mo kung ano ang sasabihin ng Villarreal. Noong pinili mo si Rafael, iniisip mo kung ano ang sasabihin ng mga bisita. Ngayon wala namang nakatingin. Ano ang gusto mo? Hindi nakasagot si Mara. Kinabukasan, tinawagan niya si Camille, yung legal options na pinapagawa ko tungkol sa marriage. Yes, may na-file na ba tayo? Wala. Per your instruction, preparation, and consultation lang. Good. Natahimik siya. Don't do anything yet. Huminto si Camille. Mara, are you sure? Napangiti siya ng bahagya. No. At least consistent ka. I need to know one thing first. About Rafael. About myself. Pagkatapos ng tawag, kinuha niya ang lumang notebook mula sa drawer. Nasa pagitan ng mga pahina ang photocopy ng report na ginawa niya 3 taon na ang nakalipas para sa Charity Foundation. Hindi niya alam kung bakit niya itinago ang kopyang iyon. Siguro dahil iyon ang panahon na pinili niyang magsabi ng hindi komportableng katotohanan, kahit alam niyang maaaring mawalan siya ng client. Sa margin ng isang pahina, may maliit na note na hindi niya sulat. Nakita niya iyon noong ibinalik ng legal team ni Rafael ang personal documents na naiwan niya sa bahay. Good questions. No fear. RV. 3 taon na ang note. Bago pa si Adrian maging fiancé niya. Bago ang Bianca. Bago ang altar. Hindi pinawalang sala ng maliit na sulat ang ginawa ni Rafael. Pero may isang bagay itong pinatunayan, hindi siya nagsimula bilang pagkakataong sinamantala nito. Matagal na siyang nakikita ni Rafael bilang sarili niyang tao. Tumawag siya kay Mateo, hindi kay Rafael. Ma'am Mara, halatang nagulat ang assistant. Nasaan ang boss mo? Nag-atubili si Mateo. Do I have permission to answer that? Napapikit si Mara at napatawa. Mukhang natuto rin ang buong office. Yes, I'm asking. Nasa Tagaytay po. May site meeting kaninang umaga. Tapos na pero mukhang hindi pa siya bumabalik. Where exactly binigay ni Mateo ang pangalan ng maliit na cafe malapit sa lugar kung saan ginanap ang unang kasal? 1 oras at kalahati, makalipas nakatayo si Mara sa labas ng cafe habang nakatingin sa chapel sa di kalayuan. Walang puting bulaklak ngayon. Walang bisita. Walang cameras. Maulap ang langit at halos walang tao sa parking area. Nakita niya si Rafael sa gilid ng garden, nag-iisa may hawak na kape habang may kausap sa telepono. Nang makita siya nito, natigil sa gitna ng pangungusap. I'll call you back, sabi niya bago ibaba ang telepono. Hindi ito lumapit agad. Mara, hi.
Are you okay? Do I have to be in crisis every time I come here? Bahagyang gumalaw ang labi nito. Fair point. Naglakad siya palapit. Why are you here? Site meeting. Convenient. You can ask Mateo. I did. Napataas ang kilay ni Rafael. He answered I gave permission. Ngayon ay tuluyan itong ngumiti. Mahina lamang pero totoo. Progress. Tumayo sila ng ilang hakbang ang layo sa isa't isa. Walang sino man ang nagsasalita sa loob ng ilang segundo. Sa wakas inilabas ni Mara mula sa bag ang lumang report. Nawala ang ngiti ni Rafael. You kept this? Yes. Why tiningnan nito ang lumang pahina? Because everyone in that room knew the numbers were wrong but ikaw lang ang nagsabing mali sila. That's it, no. Hinintay niya. Because you were scared. Napakunot ang noo ni Mara. I could see your hand shaking under the table, sabi ni Rafael. Pero sinabi mo pa rin ang kailangan mong sabihin. I remembered that. Hindi inaasahan ni Mara ang bigat ng simpleng sagot. Why didn't you approach me then? Because I found out you were seeing Adrian. And you backed off. Yes, until my wedding. Dito nawala ang lambot sa mukha ni Rafael. Until I made a choice I had no right to make. Hindi siya nagdepensa. Hindi na niya kailangang pilitin itong pangalanan ng mali. Do you regret exposing him? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Rafael. I regret how I did it. I regret deciding that my certainty mattered more than your right to choose how to face the truth. If I could go back, I would send everything to you and walk away. Even if I still married Adrian, sumakit ang mukha nito. Yes. Even if you knew I might regret it? Yes. Even if you loved me? Halos pabulong ang sagot? Yes. Doon tuluyang nagbago ang isang bagay sa loob ni Mara. Hindi dahil napatunayan ni Rafael na mahal siya nito. Alam na niya iyon. Kundi dahil sa unang pagkakataon na patunayan nitong kaya siyang mahalin nang hindi inaangkin ang karapatang pumili para sa kanya. Naglakad si Mara patungo sa mababang railings na tanaw ang chapel. Sumunod si Rafael ngunit nanatiling ilang hakbang sa likod. Noong araw na iyon, sabi niya, akala ko ang pinakamasakit ay iniwan ako ni Adrian. Hindi sumagot si Rafael. Pero mas matagal kong pinag-isipan na realize kong mas takot pala ako sa tingin ng mga tao kaysa sa pagkawala niya. Kaya kita pinili. Not because I knew you. Not because I trusted you. Pinili kita dahil ayokong may maawa sa akin. I know. Ang pangit no human. Lumingon siya rito. Don't make it sound prettier. Sorry. Napangiti siya. Lumapit si Rafael ng isang hakbang lamang. Why are you here, Mara? Hindi agad siya sumagot. Ito ang sandaling dati niyang gustong ihanda. Perfect line. Perfect ending. Perfect way para hindi siya magmukhang mahina. Pero wala ng audience. Kaya wala ng dahilan para mag-perform. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo. I don't expect you to. May mga araw pa rin na naiisip ko kung ano ang ibang bagay na baka hindi mo sinasabi. You can ask. At pwede akong umalis. Yes, anytime. Yes. Hindi mo ako hahabulin gamit ang board pamilya pera o kung ano man. No. Huminga ng malalim si Mara. Good. Tumingin siya muli sa chapel pagkatapos ay sa lalaking nakatayo sa harap niya. Because that's why I came. Nagbago ang mukha ni Rafael pero pinigilan nitong magsalita. Noong una, sabi ni Mara pinili kita dahil ayokong mapahiya. Lumapit siya ng isang hakbang. Ngayon pinipili kita dahil pwede na akong umalis isa pang hakbang. Pero gusto kong manatili. Napapikit si Rafael na parang ilang buwan niyang pinigilang huminga at ngayon lamang siya pinayagang ilabas iyon. Sigurado ko ba tanong niya? Napatawa si Mara. Ayan ka na naman. What checking? This one I'll keep checking. Good. Hindi siya hinila ni Rafael. Hindi siya niyakap agad. Hinintay nito ang kilos niya. Kaya si Mara mismo ang lumapit at niyakap siya. Dahan-dahang pumulupot ang mga braso ni Rafael sa kanya, hindi mahigpit, hindi parang may pag-aari siyang binawi, kundi parang nauunawaan niyang ang taong nasa harap niya ay maaaring manatili lamang dahil malaya itong umalis. Maya-maya umatras si Mara. One more condition. Rafael looked alarmed. What?
No second giant wedding. Napatawa ito unang totoong tawa na narinig niya mula rito. Agreed. No magazine spread. Agreed. No 100 million peso honeymoon. Definitely agreed. Liar. Fine. Negotiable. Tinapik niya ito sa dibdib. Sa malayo, walang kampanang tumunog. Walang palakpakan. Walang Adrian na nakaluhod. Walang Celeste na natalo sa harap nila. Walang Bianca na pinapahiya. Walang kailangang makakita. At iyon marahil ang pinakamagandang bahagi. Dahil sa unang pagkakataon, hindi utang na loob ang nagdala kay Mara sa isang Villarreal, hindi hiya, hindi paghihigante, hindi pera, hindi takot na maiwan, isang simpleng pagpili lamang, at sa pagkakataong ito kanya iyon.